Hala, ano? Donald Trump, surrender na ba? Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Pinatay, Pilipinas, humanda na. Iran, hindi na mapigilan. Kumakalat ngayon sa buong mundo ang isang balitang pilit na ibinabaon. Patay na nga ba si Benjamin Netanyahu sa gitna ng pag-atake ng Iran? Habang ang internet ay nakakagulo sa mga video na pinaghihinalaang AI deepfakes dahil sa kakaibang bilang ng mga daliri ng Prime Minister, si Donald Trump naman ay tila nananawagan na ng negosasyon. Sinasabing kontrolado ng Amerika ang sitwasyon, pero sa likod ng mga headlines, ang 304 na missiles ng Iran ay isa-isa nang tumatama sa puso ng UAE at Israel. Ito na ba ang huling babala para sa Pilipinas? They want to negotiate. And I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate, and as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be. But it's a yellow. We're talking to them. But I don't think they're ready. But they get pretty close. Nitong nakaraang 24 oras, naging viral ang video ni Netanyahu na nagkakape para patunayang buhay siya. Pero ang mga netizens ay hindi kumbinsido mula sa brown stain sa labi na nawawala at sumusulpot hanggang sa sing-sing na biglang naglalaho. Kahit ang AI assistant na Grok, tinawag itong AI generated satire. Bakit ito mahalaga? Dahil kung totoo ang balitang wala na ang leader ng Israel, guguho ang buong military strategy ng West sa Middle East. Therefore, ang bawat segundo na hindi na natin alam ang totoo ay segundong papalapit tayo sa isang pandaigdigang krisis na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan. People noticed something bizarre. His hand looked wrong. In one frame, it appeared to have 6 fingers. Now, if you followed AI-generated images, you know that this is a classic giveaway. Artificial intelligence often struggles to generate hands correctly, especially the fingers. They struggle with the fingers. So the internet did what the internet always does. It jumped to conclusions. Maybe the video was fake. Maybe Netanyahu was not even alive. Maybe Israel was using AI to pretend that he was still around. And within hours, the rumors spread across thousands of accounts. That's when Netanyahu responded. Sa kabilang panig, si Donald Trump ay nasa ilalim na matinding pressure. Inamin niya na gusto nang makipag-negotiate ng Iran, pero mabilis itong itinanggi ng Tehran. Sabi ng Iran, wala silang balak tumigil hanggat hindi natututo ang Amerika. Gumastos na ang United States ng $12 billion sa loob lamang ng 2 linggo. Therefore, hindi na ito usapin ng lakas, kundi usapin ng pera at sikmura. Habang ang B-1 at B-52 bombers ay nagpapaulan ng payload sa Iran, ang Dubai Airport naman ay paralisado dahil sa mga drones. Ang quick win na inaasahan ni Trump mukhang hindi darating. Donald Trump says the US is already talking to Iran, but a deal to end the war has not been reached yet. Iran, though, has rejected this claim. They say no talks are happening with the US. They have vowed to fight as long as necessary. They want to negotiate. And I don't think they're ready. Just on what I'm hearing, they want to negotiate, and as they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be. But it's a yellow. We're talking to them. But I don't think they're ready. But they get pretty close. We have not sent any message, nor are we requesting a ceasefire, but this war must come to an end on the condition that it will not be repeated. I think by now they have learned a good lesson and understood what kind of nation they are dealing with, one that does not hesitate to defend itself and is ready to continue the war wherever it may lead, and take it as far as necessary. Bakit dapat kabahan ang Pilipinas? Ang Strait of Hormuz ay nanatiling sarado. Si Trump ay humihingi na ng tulong sa ibang bansa. Wala siyang malinaw na strategy para buksan ang kalakalan. Some are, and some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources. We have done a great job. And when we want to know, do you have any minesweepers? Well, would rather not get involved, sir. Bigo at dismayado si US President Donald Trump sa kawalang aksyon ng kanyang mga kaalyado sa hinihingi niyang dagdag seguridad sa Strait of Hormuz. Isa sa binatikos ni Trump ay si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Aniya hindi siya masaya at nasurpresa na siya ay tinanggihan ng British leader. I was very surprised with the United Kingdom, because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I was very surprised. I told him, he
UK. We requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really want to do it. I was not happy with the UK. Kapag ang gyerang ito ay umabot ng 100 days, ang 100 billion US dollars na gastos ng Amerika ay magpapalala sa global inflation. Pero ang mas nakakatakot ay ang banta ng Iran. Susunugin namin ang lahat ng oil infrastructure. Therefore, ang 90 pesos na gasolina na kinatatakutan natin noong nakaraang linggo ay baka maging simula pa lang na mas malaking pagyanig sa presyo ng bilihin sa ating bansa. Ang tanong ay, kaibigan, handa na ba tayo sa mas matinding mga pagsubok? Sa gitna ng mga deepfakes at mga balita ng kamatayan na itinanggi ng Israel dahil si Netanyahu daw ay buhay pa, tinatawagan tayo na huwag mabulag ng panininlang ng mundo. Ang katotohanan ay madalas na itinatago sa ilalim ng propaganda, pero ang katwiran ng ating Panginoon Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Sabi sa Mateo 24 verses 6-7, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan, sapagkat magsisalansang ang bansa laban sa bansa at magkakagutom at lilintol sa iba't ibang dako. Ang pagyanig sa Middle East ay isang paalala na ang mga lider na gaya ni Trump at Netanyahu ay tao lamang. Sila ay limitado at may hangganan. Pero ang hustisya, ang katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi nadadaan sa AI o manipulation. Ang panawagan sa atin ay huwag maging kampante. Sa gitna na nag-aapoy na rehiyon, ang tanging ligtas na kanlungan ay ang awa ng ating Panginoon Hesus. Kaya naman kaibigan, kumapit tayo sa pag-asa na ang ating Panginoon Hesus ay hindi niya tayo kailanman papabayaan. Therefore, habang ang mundo ay nagkakagulo kung sino ang buhay at sino ang patay, tiyakin natin ang ating panampalataya ay buhay sa ating Panginoon Jesucristo. Kaibigan, huwag mong hayaang takot sa ikatlong digmaang pandaigdig ang gumaralgal sa iyong puso. Lumapit tayo sa ating Panginoon Hesus. Sa Kanya ay laging totoo. Tunay ang Kanyang pag-ibig at tiyak ang Kanyang kaligtasan. Kaya naman, isuko mo na kaibigan ang iyong pangamba sa Kanya ngayon. Ang tanong ay, lumalapit ka ba sa Kanya? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, o aming Panginoon Diyos na nasa langit. Lumalapit po kami sa iyo dahil ikaw ang tunay na may hawak ng kasaysayan. Protektahan niyo po ang aming bansa sa anumang epekto ng gyerang ito. Gabayan mo ang mga lider ng bansa na piliin ang kapayapaan kaysa sa pansariling ambisyon. At tulungan niyo po silang makita ang katotohanan sa aming Panginoon Hesus. Salamat po dahil sa gitna ng usok at apoy sa Middle East, ikaw ang aming matibay na tore. Naway ang iyong katarungan, ang manaig at ang iyong biyaya ang magligtas sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Iligtas niyo po kami. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.